Noong madaling araw ng Hunyo 14, 2002, alas 5 ng umaga sa isang condominium sa Legazpi Village, Makati City, natagpuang walang buhay si Jose Joey Reyes, isang 44 taong gulang na lalaki, dahil sa atake sa puso. Sa panahong abala ang buong bansa sa mga usaping pampulitika at sa pagdiriwang ng katatapos lang na araw ng kalayaan, walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanyang pagkamatay. Malinaw ang resulta ng autopsy, atake sa puso. Walang anumang senyales ng sakal o pananakit at walang mga sugat na nakita. Idineklara ng pulisya na ito ay pagkamatay dahil sa natural na sanhi. Sa burol, lumuhod at humagulgol sa harap ng kabaong ang kanyang asawang si Maria Santos na kadarating lang mula sa Amerika. Mahigpit na nakakapit sa saya ng ina ang kanilang 12 taong gulang na anak na si Angela habang patuloy sa pag-iyak. Pagkatapos ng 3 araw na burol, nakuha ni Maria ang life insurance ng kanyang asawa na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ibinenta rin niya ang kanilang kondominium sa Makati kaya't umabot sa halos 150 milyong piso ang hawak niyang pera. Pagkatapos nito, isinama niya ang kanyang anak at bumalik sila sa Amerika. Ang malungkot na pagkamatay ng isang amang naiwan sa Pilipinas. Ang kwento ay muntik nang maalala bilang isang simpleng trahedya ng isang lalaking nag-iisa sa Pilipinas para kumita ng pera para sa kanyang pamilya na pumanaw dahil sa atake sa puso. Ngunit makalipas ang 11 taon, noong 2020, habang inaayos ng 30 taong gulang na si Angela ang mga naiwang gamit ng kanyang ama, natuklasan niya ang isang lumang camcorder. Habang isinasalin ang laman ng tape sa digital file, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Isang video iyon na kinunan 3 araw bago pumanaw ang kanyang ama. Mga ordinaryong eksena lang ito mula sa isang family outing. Ngunit pagkatapos ng video, nagpatuloy ang recording. Sa isang itim na screen, may 2 boses na maririnig. Ang isa ay malinaw na boses ng kanyang inang si Maria Santos, ngunit sino ang isa pa? Ipinasa ni Angela ang audio file sa pulisya at pagkatapos ng 18 taon, muling binuksan ng kaso. Sinuri ng PNP Crime Laboratory ang usapan sa tape at doon natuklasan nila ang mga piraso ng isang karumal-dumal na katotohanan. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng kondominium sa Makati noong gabing iyon ng 2002? Ang pagkamatay na idineklarang atake sa puso, natural na sanhinga lang ba? Bakit hindi na bumalik sa Pilipinas ang asawang lumipad patungong Amerika sa loob ng 11 taon? At kaninong boses ang narinig sa camcorder tape? Ngayon, ating bubuksan ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isang ama. Bago tayo magsimula, sandali lang po. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para maipagpatuloy namin ang pagkukuwento. At pakisabi naman po sa comments kung taga saan kayo nanonood. Babatiin namin kayo isa-isa. Noong Hunyo 14, 2002, 6 ng umaga, napansin ng kapitbahay sa itaas na si G. Cruz ang isang bagay na kakaiba habang naghahanda siya para pumasok sa trabaho. Dahil luma na ang gusali, hindi maganda ang soundproofing kaya't araw-araw niyang naririnig ang pagbukas at pagsara ng pinto ni Joey Reyes tuwing 7 ng umaga. Isang taong may regular na routine si Joey. Gumigising siya ng 5 ng umaga at umaalis para sa trabaho ng 6:30. Para kay G. Cruz, ang tunog na iyon ay parang orasan na niya. Bakit kaya tahimik ngayon? Dahil sa kaba, bumaba si G. Cruz sa unit ni Joey. Nag-doorbell siya, ngunit walang sumasagot. Muli, 2 beses, 3 beses. Sakto namang dumaan ang isang staff ng building administration. "Excuse me po, hindi po sumasagot ang nakatira sa 415. Pwede po bang pakicheck?" Sinubukan ng staff na tawagan sa intercom at kumatok ng malakas pero wala pa ring senyales ng tao.
Tumawag sila sa pulis at 911. Pagdating ng mga paramedic at pagkabukas ng pinto, natigilan silang lahat. Nakaupo sa sofa sa sala si Joey Reyes, nakasandal ang ulo at walang buhay. Patay na si Joey. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng 4 at pinma ng umaga. Dumating ang mga investigador mula sa Makati City Police Station, si Detective Ramos. Ang nanguna sa investigasyon ay masusing sinuri ang lugar. Walang mga sugat, walang senyales ng pagnanakaw. Nakalak ang pinto mula sa loob at sarado lahat ng bintana. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang bote ng beer at isang basong walang laman. Mukhang mag-isang uminom bago natumba, sabi ni Detective Ramos sa kanyang kasama. Sinimulan ang autopsy. Si Dr. Villanueva, isang medical legal officer mula sa PNP Crime Laboratory, ang nagsagawa nito. Malinaw ang resulta: myocardial infarction. Isang bara sa coronary artery ang nagpatigil sa daloy ng dugo sa puso. Habang isinusulat ang report, tumango si Dr. Villanueva, lalaking nasa mid-40s, pagod at stress at may bisyo sa pag-inom, sapat na mga dahilan para mangyari ito. Isinagawa rin ang toxicology test. Noong panahong iyon, ang mga karaniwang lason na kayang i-detect ng crime lab ay cyanide, arsenic at mga pesticide. Lahat ay nagnegatibo. Ang kanyang blood alcohol level ay 0.08%, bahagyang lasing ngunit hindi sapat para maging sanhi ng acute alcohol poisoning. Sinimulan ni Detective Ramos na imbestigahan ang mga taong malapit kay Joey. Ang una niyang tinawagan ay ang asawang si Maria Santos. Si Maria, na nakatira sa Los Angeles, California, ay napasigaw nang matanggap ang tawag. Ano? Patay ang asawa ko? Hindi maaari. Sumakay agad ng eroplano si Maria. Dumating siya sa NAIA makalipas ang 2 araw. Sinalubong siya ni Detective Ramos. Kailan po ang huli ninyong pag-uusap ng inyong asawa? 3 araw na po ang nakalipas. Nag-usap kami tungkol sa pag-aaral ni Angela. Ano po ang lagay niya noon? Katulad lang po ng dati. Sabi niya pagod siya, pero wala siyang sinabing may sakit siya, sagot ni Maria habang pinupunasan ang mga luha. Sinuri ni Detective Ramos ang travel records ni Maria. Umalis si Maria kasama ang anak na si Angela patungong Amerika noong Setyembre 2001. Mula noon, wala siyang record ng pagpasok sa Pilipinas. Perpekto ang kanyang alibi. Noong madaling araw ng Hunyo 14, nang mamatay si Joey, si Maria ay nasa Los Angeles. Mahigit 20 oras ang biyahe sa eroplano. Kinausap din ni Detective Ramos ang mga katrabaho ni Joey. Mabait at masipag si Joey. Kahit sa mga inuman, hindi namin siya nakitang uminom ng sobra. May problema po ba siyang kinakaharap kamakailan? Siguro po malungkot siya dahil nasa Amerika ang pamilya niya. Pero hindi naman po siya nagpakita ng sobrang problema. Ganon din ang sinabi ng kanyang boss. Model employee si Joey Reyes, regular din siyang nagpapa-check up. Sinuri ni Detective Ramos ang medical records ni Joey. Ang pinakahuling check-up niya ay noong Marso 2002. Normal ang lahat ng resulta. Normal ang blood pressure at nasa normal range ang cholesterol levels. Pero bakit bigla siyang inatake sa puso? Nagtaka si Detective Ramos, ngunit wala siyang medikal na basehan. Myocardial infarction ang resulta ng autopsy at walang lason na nakita. Nagpatuloy ang investigasyon sa lugar. Pinuntahan ni Detective Ramos ang security office ng condominium. Mayroon po bang pumasok o lumabas sa Unit 415 mula gabi ng Hunyo 13 hanggang madaling araw ng Hunyo 14? Umiling ang guwardyang si Mang Tony. Wala po. Dumating si Sir Joey mga 10 ng gabi at pagkatapos noon wala nang ibang pumasok. Wala po bang CCTV? Luma na po itong building, sir. Wala pa pong CCTV noon. Noong 2002, hindi pa karaniwan ang CCTV sa mga condominium, lalo na sa mga mahigit 10 taon nang nakatayo. Kinausap din niya ang ibang mga residente.
May narinig po ba kayong kakaibang ingay noong gabi ng ika-13? Tanong niya sa kapitbahay na si Aling Nena. Naku, wala po. Tahimik lang. Mga 11 ng gabi kami natulog at wala kaming narinig. Ganoon din ang sinabi ng katabing unit. Tahimik na tao si Sir Joey, walang ingay na ginagawa. Sinuri rin ni Detective Ramos ang phone records ni Joey. Noong panahong iyon, kailangan pang hilingin sa telephone company ang records na mano-manong isinusulat. Pagkalipas ng 4 na araw, dumating ang dokumento. Ang huling tawag ni Joey ay noong Hunyo na 27, 9 ng gabi. Ang kausap niya ay ang asawang si Maria. 3 minuto lang ang usapan. Tinanong muli ni Detective Ramos si Maria, ano po ang pinag-usapan ninyo noon? Nagkwento po ako na maayos ang pag-aaral ni Angela sa Amerika. Sabi niya pagod daw siya at matutulog na ng maaga. Wala po bang kakaiba? Wala po. Normal ang boses niya at hindi siya nagreklamo ng sakit. Muling umiyak si Maria. Sinilip din ni Detective Ramos ang bank accounts ni Joey. Mayroon siyang 2.1 million sa bangko. Buwan-buwan, pumapasok ang sahod niya at nagpapadala siya ng humigit kumulang 150,000 sa Amerika. Walang kahina-hinalang withdrawal. Ordinaryo rin ang kanyang credit card transactions, convenience store, restaurant, gasolinahan. Walang problema sa pera, sabi ni Detective Ramos sa kasama. Sinuri rin ang insurance policies ni Joey. Isang life insurance lang. Kinuha noong 1998 na may death benefit na 100 milyong piso. Ang beneficiary ay ang asawang si Maria Santos. Posible kayang pinatay para sa insurance? Tanong ng isang bagitong pulis. Umiling si Detective Ramos. Nasa Amerika ang asawa, perpekto ang alibi. Atake sa puso rin ang sabi sa autopsy. Paano kung may inutusan? Walang ebidensya, walang sugat, walang lason, walang pagnanakaw, walang maisip na anggulo ang mga investigador. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa natural na pagkamatay. Panghuli, sinuri ni Detective Ramos ang cellphone ni Joey. Noong panahong iyon, maliit lang ang storage ng text messages at automatikong nabubura ang mga luma. 3 lang ang natirang mensahe. Isang promo text mula sa network, isang text tungkol sa trabaho, at isang text mula sa kanyang asawa. Okay lang si Angela sa school. Ingat ka diyan. Ordinaryong mensahe lang. Pagkalipas ng 2 araw, isinara ang investigasyon. Sumulat ng report si Detective Ramos. Walang suspek. Sanhi ng pagkamatay. Myocardial infarction. Walang ebidensya ng foul play. Sumang-ayon ang kanyang hepe. Nakalulungkot, pero ganyan talaga. Maraming mga amang naiiwan dito ang napapabayaan ng kalusugan. 3 araw ang burol. Kaunti lang ang nakipaglamay, mga katrabaho at ilang kamag-anak. Nakaitim si Maria, luhod ng luhod sa harap ng kabaong. Namamaga ang mga mata niya sa kaiiyak. Ang 12 taong gulang na si Angela ay tahimik na nakaupo sa tabi ng ina. Mars, condolence, sabi ng isang kamag-anak habang hawak ang kamay ni Maria. Hindi ko akalain na bigla na lang mawawala si Joey. Ang lakas-lakas niya. Paano ka na ngayon? Mahirap ang buhay sa Amerika. Pinunasan ni Maria ang luha. Kailangang ipagpatuloy ni Angela ang pag-aaral doon. Iyon ang gusto ng asawa ko. Pagkatapos ng libing, pinuntahan ni Maria ang insurance company. Ipinasa niya ang death certificate at ang police report. Makalipas ang 1 linggo, pumasok ang 100 milyong piso sa kanyang account. Ibinenta rin ni Maria ang condominium sa Makati. Mabilis itong nabenta sa halagang 50 milyong piso. Hawak ni Maria ang 150 milyong piso at kasama ang anak, bumalik siya sa Amerika. Hinatid sila ni Detective Ramos sa airport. Bigay niyo po ang contact ninyo para kung may kailangan pa kaming itanong. Nag-abot ng calling card si Maria. Tawagan niyo po ako. Gusto kong malaman ang buong katotohanan sa nangyari sa asawa ko. Ngunit hindi na tumawag si Detective Ramos. Isinara na ang kaso.
Noong taglagas ng 2002, itinabi ni Detective Ramos ang case file sa bodega. Joey Reyes, death by myocardial infarction. Ang sulat sa folder ay unti-unting kumupas sa paglipas ng panahon. Ngunit bago isara ang kaso, may isang kakaibang impormasyon na natanggap. 4 na araw pagkatapos ng insidente, pumunta sa istasyon ang kapitbahay sa itaas na si G. Cruz. Detective, may naalala po akong kakaiba. Ano po iyon? Tanong ni Detective Ramos. Noong gabi po ng Hunyo 13, nagising po ako mga ng madaling araw para umihi. Opo? May narinig po akong ingay mula sa baba. Napaayos ng upo si Detective Ramos. Anong klaseng ingay po? Parang boses po ng tao. 2 tao na nag-uusap. Boses po ba ng lalaki o babae? Nag-isip si G. Cruz. Hindi ko po sigurado. Mahina lang po kasi, parang bulungan lang. Mag-isa lang pong nakatira si G. Reyes. Pero sabi niyo po 2 boses ang narinig ninyo. Parang ganoon po, hindi ako sigurado. Isinulat ito ni Detective Ramos. May nakita po ba kayong tao sa hallway noon? Wala po. Pagkatapos kong mag-CR, natulog na ako ulit. Natanong niyo po ba ang ibang kapitbahay? Hindi po. Akala ko guni-guni ko lang. Bumalik si Detective Ramos sa kondominium at nagtanong-tanong ulit. Ngunit walang sinuman ang nakarinig ng kakaibang ingay noong tonang madaling araw. Sinabi rin ng guwardiya na walang pumasok o lumabas ng mga oras na iyon. Baka nanaginip lang si G. Cruz, konklusyon ni Detective Ramos. Walang malinaw na ebidensya, walang ibang saksi. Natural na sanhi ang sabi sa autopsy at walang senyales ng sapilitang pagpasok kahit pa may bumisita. Hindi iyon nangangahulugang may kinalaman ito sa pagkamatay. Itinala na lang ni Detective Ramos ang testimonya ni G. Cruz at hindi na ito inimbestigahan pa. Ang kaso ay tuluyang nalimutan. Ang pagkamatay ni Joey Reyes ay naalala bilang isang simpleng trahedya ng isang amang naiwan. Si Maria, na bumalik sa Amerika, ay hindi na kailanman tumapak muli sa Pilipinas. Nagtapos ng pag-aaral si Angela at pumasok sa kolehiyo. Lumipas ang panahon at ang katotohanan ng gabing iyon noong 2002 ay nanatiling nakatago sa dilim. Ngunit walang sinuman ang nakaaalam na pagkalipas ng 18 taon, isang lumang camcorder tape ang babago sa lahat. Mga kaibigan, iyan ang investigasyon noong 2002 gamit ang mga lumang pamamaraan na nauwi sa konklusyong natural death ang kaso. Isang perpektong alibi, isang malinaw na autopsy result at isang testimonya ng saksi na binaliwala. Ngunit ano kayang katotohanan ng laman ng camcorder tape na natagpuan ni Angela makalipas ang 18 taon? Sino ang may-ari ng boses na narinig niya? Sa susunod na bahagi, ating matutunghayan ang nakagigimbal na proseso ng muling pagbubukas ng investigasyon. Noong Marso 2020, habang nililinis ng 30 taong gulang na si Angela Reyes ang attic ng kanilang bahay sa Los Angeles, napansin niya ang isang lumang bag. Nagsimula siyang maglinis dahil sa work-from-home setup dulot ng COVID-19. Ano kaya to? Binuksan ni Angela ang bag. Nasa loob ang mga naiwang gamit ng kanyang amang si Joey, isang relo, wallet, mga business card at isang camcorder. Kinuha niya ito, isang Sony Handycam, sikat na modelo noong early 2000s. Ito yung kay Papa. Sinubukan niyang buksan pero ubos na ang baterya. Naghanap siya ng adapter at sinimulan itong i-charge. Makalipas ang 2 oras, bumukas ang camcorder. May tape sa loob. Pinindot ni Angela ang play. Lumabas sa screen ang isang beach noong summer ng 1999. Isang batang Angela ang gumagawa ng sandcastle at narinig niya ang boses ng kanyang ama. Angela, tingin sa camera. Ha ha! Naluha si Angela. Nagpatuloy ang video. Isang family reunion noong 2000. School presentation ni Angela
noong 2001. Isang araw sa isang theme park noong Tagsibol ng 2002. Mga simple at masasayang alaala. Ngunit pagkatapos ng huling video, patuloy pa ring umikot ang tape, naging itim ang screen. Marahil ay ibinabalang ng kanyang ama ang camcorder pagkatapos mag-record. Akmang i-fast forward na ni Angela nang bigla siyang natigilan. May mahinang tunog mula sa itim na screen. Boses ng isang lalaki. Okay lang ba talaga to? Nilakasan ni Angela ang volume. Sumunod ang boses ng isang babae. Okay lang. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Ang boses ng babae ay walang dudang boses ng kanyang inang si Maria. Paano kung mahuli tayo? Tanong muli ng lalaki. Isang boses na hindi niya kilala. Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso lang. Kinumpirma ko na sa isang doktor. Talaga? Oh, maghintay ka lang sa Amerika. Aayusin ko ang lahat bago ako bumalik. Pagkatapos noon, tunog na lang ng pagsara ng pinto ang narinig. Halos mabitawan ni Angela ang camcorder. Ano to? Pinanood niya ulit mula sa simula at tiningnan ang petsa. Hunyo 11, 2002. 3 araw bago mamatay ang kanyang ama. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Si Maria ay nanonood ng TV sa sala. Ma, tingnan mo to. Inabot ni Angela ang camcorder. Nang makita ni Maria ang device, nanigas ang kanyang mukha. Ano yan? Mga gamit ni Papa. Pero may nakarecord sa dulo. Pinindot ni Angela ang play. Mula sa itim na screen, umalingaw-ngaw ang usapan. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Namutla si Maria. Hindi totoo. Yan, ma, boses mo to. Diba? Hindi. Nagkakamali ka lang, sigaw ni Maria. Umatras si Angela. Sino yung lalaki? Bakit kayo may ganitong usapan? Angela, makinig ka sa akin. Ire-report ko to sa pulis. Dala ang camcorder, pumasok si Angela sa kanyang kwarto at nilock ang pinto. Nanginginig pa rin siya, ngunit kailangan niyang maging matatag. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang website ng Philippine National Police. Nahanap niya kung paano mag-report mula sa ibang bansa. Kinabukasan, sa pamamagitan ng Philippine Embassy, nagsampa si Angela ng formal na reklamo sa Makati City Police Station. Hinihiling ko ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ng aking ama, si Jose Reyes, noong 2002. Nakahanap ako ng bagong ebidensya. Kasama ng reklamo, ipinadala niya ang orihinal na camcorder tape sa pamamagitan ng International Courier. Makalipas ang 2 araw, dumating ang reklamo sa hepe ng investigasyon sa Makati. Si Captain Diaz ang tumanggap nito. Kaso noong 2002, 11 taon na ang nakalipas. Ipinahanap ni Captain Diaz ang lumang case file mula sa bodega. Binuksan niya ang maalikabok na folder at nakita ang report ni Detective Ramos noon. Death by myocardial infarction. No evidence of foul play. Nagtaka si Captain Diaz. Bakit humihiling ng reinvestigation ang anak? Sakto namang dumating ang camcorder tape. Ipinasa niya ito sa anti-cybercrime group. Paki-convert ito sa digital file at pakisuri na rin ang audio. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang resulta. Ipinatawag ni Captain Diaz ang kanyang team. Ipinakita sa screen ang isang audio wave graph. Pakinggan ninyo to. Mula sa speaker, narinig ang usapan. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Paano kung mahuli tayo? Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso lang. Natahimik ang buong kwarto. Ipinaliwanag ng analyst, ang boses ng babae ay pinaniniwalaang si Maria Santos, asawa ng biktima. Ang boses ng lalaki ay hindi pa nakikilala. Malinaw ang usapan at maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte. Tumango si Captain Diaz. Ito ay pagpaplano ng pagpatay, sabi ng isang bagitong investigador. Pero 18 years na, paano ang statute of limitations? Hinanap ni Captain Diaz ang batas. Noong 2002, ang murder ay may W2-year prescription period.
Ngunit dahil sa mga pagbabago sa batas, ang mga heinous crime tulad ng murder ay itinuturing ng imprescriptible. Ibig sabihin, pwede pa siyang kasuhan. Oo, pwede siyang kasuhan ng murder. Agad na bumuo ng Special Investigation Team si Captain Diaz. Ang unang hakbang ay alamin kung nasaan si Maria Santos. Ayon sa Bureau of Immigration, hindi na siya bumalik sa Pilipinas mula noong 2002. Patuloy siyang naninirahan sa Los Angeles. Humingi ng tulong si Captain Diaz sa Interpol. Maria Santos, Filipino citizen, born 1968, requesting red notice for murder charges. Ang red notice ay isang international arrest warrant. Isang linggo ang lumipas, may sagot mula sa Interpol. Red notice approved. Notified FBI in the US. Muling sinuri ng team ang autopsy report noong 2002. Si Dr. Villanueva ay retirado na. Isang bagong forensic expert, si Dr. Morales, ang nag-review. Myocardial infarction ang nakalagay na cause of death. Ang toxicology test ay para lang sa cyanide, arsenic at pesticides. Limitado pa ang teknolohiya noon. Paano ngayon? Tanong ni Captain Diaz. Ngayon, mas marami na tayong kayang i-detect na substansiya, lalo na yung mga gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Ano-ano yon? Halimbawa, sobrang dosis ng potassium, insulin o mga gamot sa puso tulad ng digoxin. Ang mga ito ay magmumukhang natural death sa autopsy. Pero 18 years na, posible pa bang matest yon? Kung naitabi ang mga labi, posible. May mga bakas ng kemikal na naiiwan sa buto at ngipin. Pinuntahan ni Captain Diaz ang libingan ni Joey sa isang sementeryo sa Parañaque. Sa pahintulot ng pamilya, nakakuha sila ng court order para sa exhumation. Kumuha sila ng bone samples at ipinadala sa crime lab. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta. Tumawag si Dr. Morales kay Captain Diaz. Captain, may resulta na. Anong nakita? May kakaibang kemikal sa mga buto. Ano yon? Succinylcholine, isang muscle relaxant na ginagamit sa anesthesia. Nagdudulot ba yan ng atake sa puso? Sa sobrang dosis, napaparalisa nito ang respiratory muscles na nagiging sanhi ng suffocation o pagtigil ng puso. Sa autopsy, magmumukha itong atake sa puso. Bakit hindi ito nakita noong 2002? Hindi kasama sa standard test ang gamot na yun noon at mabilis itong nawawala sa katawan kaya mahirap nang ma-detect pagkalipas ng ilang araw. Paano ito nakita ngayon? May naiwang napakaliit na bakas sa buto. Natagpuan lang gamit ang pinakabagong equipment. Napakuyom ng kamao si Captain Diaz. May matibay na tayong ebidensya. Sinubukan nilang i-trace ang mga record ng pagbili ng succinylcholine noong 2002, ngunit karamihan ay naitapon na. Kailangan ng warrant para buksan ang mga medical records, kaya humingi sila sa korte. Matapos makuha ang warrant, sinuri nila ang mga ospital sa Metro Manila, ngunit walang record na si Maria Santos ay bumili o niresetahan nito. Malamang sa Amerika niya ito nakuha, sabi ni Captain Diaz. Humingi sila ng tulong sa FBI. Noong Mayo 2020, tumawag ang FBI. Maria Santos is in custody. Inaresto si Maria sa kanyang bahay sa Los Angeles. You are under arrest based on an Interpol red notice from the Philippine government for murder. Ano? Wala akong kasalanan! Sigaw ni Maria habang pinoposasan. Sinimulan ang extradition process. Kahit kumuha pa siya ng abogado, ibinasura ang kanyang apela. Pagkalipas ng 1 buwan, ibinalik si Maria sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Captain Diaz sa NAIA. Maria Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawang si Jose Reyes. Nasa Amerika ako noon. May alibi ako. May ebidensya kami. Narinig mo na ba ang laman ng camcorder tape? Namutla ang mukha ni Maria. Sa interrogation room, hinarap siya ni Captain Diaz. Noong Hunyo 11, 2002, nasa Pilipinas ka ba?
Hindi. Nasa Amerika ako, pero wala sa immigration records. Bakit ako magsisinungaling? Mula 2001, nasa Amerika na ako. Inilabas ni Captain Diaz ang isang dokumento. Kung ganoon, anong ibig sabihin nito? Ipinatugtog niya ang audio mula sa tape. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Napalunok si Maria. Hindi ako yan. May sakit sa puso ang asawa ko noon pa. Walang ganoon sa records niya. Ipinakita ni Captain Diaz ang medical records ni Joey. Normal ang puso niya, normal ang lahat. Mali ang resulta ng check-up na yan. Sinuri na namin ang lahat ng ospital. Hindi kailanman niresetahan ng gamot sa puso ang asawa mo. Hindi na nakapagsalita si Maria. May nakitang succinylcholine sa mga buto niya. Alam mo ba kung ano yon? Hindi. Isang uri ng anesthesia. Sa sobrang dosis, titigil ang puso. Ikaw ang nagpainom nito sa kanya, tama? Hindi! Nasa Amerika ako! Sigaw ni Maria. Ipinatigil ni Captain Diaz ang interogasyon at ipinadala si Maria sa kulungan. Nag-focus ang team sa pagtukoy sa lalaki sa tape. Sinubukan itong ikumpara sa voice database ng PNP ngunit walang tumugma. Malamang wala siyang criminal record. Sinimulan nilang imbestigahan ang buhay ni Maria sa Amerika. Sa tulong ng FBI, nakuha nila ang kanyang phone at bank records. May isang lalaking madalas niyang kausap at kasama sa mga transaksyon noong 2002. Pangalan, Miguel Mike De Leon, isang Filipino-American na tour guide. Humingi ng impormasyon si Captain Diaz sa FBI at ipinadala ang litrato nito. Tinawagan ni Captain Diaz si Angela. Kilala mo ba ang taong ito? Ipinadala niya ang litrato. Sumagot si Angela. Siya po yung tour guide na laging kasama ni Mama. Kumbinsido si Captain Diaz. Ito ang kasabwat. Kumuha ng voice sample ang FBI mula kay Mike De Leon sa isang random interview. Ipinadala ito sa Pilipinas. Ang resulta ng PNP Crime Lab, voice match confirmed. Nag-request si Captain Diaz ng red, notice para kay Mike De Leon. 2 linggo ang lumipas, inaresto si Mike De Leon sa lax habang papaalis ng bansa. You are under arrest for conspiracy to commit murder. Pagkalipas ng 1 buwan, ipina-extradite din siya sa Pilipinas. Magkahiwalay silang ininteroga. Patuloy na nagmamatigas si Maria. Wala akong kasalanan. Atake sa puso ang ikinamatay ng asawa ko. Ngunit iba si Mike De Leon. Sa interrogation room, pinapawisan siya ng malamig. Ipinadinig sa kanya ni Captain Diaz ang tape. Boses mo to, di ba? Yumuko si Mike. Kinasabwat ka ni Maria Santos para patayin si Jose Reyes, tama? Utos. Utos lang po ang sinunod ko. Kaninong utos? Kay Maria po. Nanginginig ang boses ni Mike. Sabihin mo ang lahat. Pindot ni Captain Diaz ang record button. Huminga ng malalim si Mike. Nagkakilala kami ni Maria noong 2000. Tour guide ako sa LA at naging kliyente ko siya. Naging malapit kami at naging kami. Kahit may asawa siya. Opo, alam ko, sabi niya. Nasa Pilipinas ang asawa niya. Kaya ninyo plinano ang pagpatay? Si Maria po ang unang nagsabi. Malaki raw ang insurance ng asawa niya. Kung mamamatay daw yon, magiging masaya kami. At pumayag ka? Tumango si Mike. May kaibigan po akong nagtatrabaho sa ospital. Sa kanya ako kumuha ng succinylcholine. Paano ninyo ginawa? Noong Hunyo 2002, umuwi si Maria sa Pilipinas. Wala sa immigration records. Gumamit po siya ng peking passport. Pinagawa ng kaibigan ko. Hindi maitago ni Captain Diaz ang pagkagulat. Pumunta si Maria sa bahay ng asawa niya at inihalo ang gamot sa inumin. Nang bumagsak ang asawa niya, dumiretso siya sa airport at sumakay ng flight pabalik ng LA ng madaling araw. Para pag nadiskubre ang bangkay, nasa Amerika na siya. Perpektong alibi. Huminga ng malalim si Captain Diaz. Ang krimen na tila perpekto sa loob ng 18 taon ay nabunyag na sa wakas. Mga kaibigan,
Nakita natin kung paano binuksan ng isang camcorder tape ang isang 2 taong gulang na kaso. Mula sa modernong forensic science hanggang sa international police cooperation, unti-unting nabuo ang larawan ng krimen. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Patuloy na itinatanggi ni Maria ang krimen at ang testimonya lang ng kasabwat ay hindi sapat. Sa huling bahagi, ating aalamin kung paano binuo ng prosekusyon ang kaso at kung ano ang naging hatol ng korte. Matapos umamin si Mike De Leon, muling ipinatawag ni Captain Diaz si Maria. Umamin na si Mike De Leon sa lahat. Nanigas ang mukha ni Maria. Kahit anong sabihin niya, wala akong kinalaman. Sinabi niyang, gumamit ka ng peking passport para pumasok sa Pilipinas at patayin ang asawa mo. Sinungaling! Nasa Amerika ako! Sigaw ni Maria. Kalmadong inilatag ni Captain Diaz ang mga dokumento. Hinalughog ng FBI ang bahay mo. Ito ang listahan ng mga nakuha nila. Nakasulat sa listahan ang mga gamit na nahanap sa bahay ni Maria. Isang resibo mula sa duty-free shop sa NAIA na may petsang Hunyo 2002. Namutla si Maria. Hindi akin yan. Nakasulat dito na binili gamit ang credit card mo. Ipinakita ni Captain Diaz ang kopya ng resibo. Hunyo 13, 2002, 11:35 p.m. NAIA Terminal 1. Nasa L.A. Ako noon. Sinuri rin namin ang arrival records sa L.A. May record ka ng pagdating noong Hunyo 14, 8 ng umaga. Ang flight mula Maynila ay 12 oras. Kung umalis ka ng gabi ng ika-13, darating ka ng umaga ng ika-1:14 sa L.A. time. Hindi na nakaimik si Maria. Nahanap din namin ang peking passport. Nakatago sa isang kahon sa attic ninyo. Inilapag ang kopya ng passport. Litrato ni Maria, pero iba ang pangalan, Kim Mi-sun. Gamit ang passport na ito, umalis ka ng L.A. Noong Hunyo 10, dumating sa Maynila ng madlan 2 at umalis ulit ng madaling araw ng madlabay na. Yumuko si Maria. Akala mo perpekto ang krimen mo sa loob ng 11 taon, pero isang camcorder tape na natagpuan ng sarili mong anak ang sumira sa lahat. Tinapos ni Captain Diaz ang investigasyon at isinampa ang kaso sa Piskalya, Maria Santos at Mike De Leon. Inirerekomendang kasuhan ng murder. Ang kaso ay napunta kay Fiscal Torres ng Makati City Prosecutor's Office. Masusin niyang pinag-aralan ang mga ebidensya. Sapat ang ebidensya pero kailangan nating patunayan na kapani-paniwala ang testimonya ng kasabwat. Nag-utos si Fiscal Torres ng karagdagang investigasyon. Hanapin ninyo ang CCTV footage ng NAIA noong Hunyo 13. 18 years na po, Fiscal. Baka wala na. Subukan ninyo. Ngunit, gaya ng inaasahan, nabura na ang mga record. Paano ang flight manifest ng airline? Tanong ng Piskal. Posible yan. Nagtatago sila ng records ng mas matagal. Nakipag-ugnayan sila sa Philippine Airlines. Makalipas ang 2 linggo, may resulta. May pasaherong nagngangalang Kim Mi-sun sa flight patungong LA noong Hunyo 14, 2002, 2 a.m. Anong seat number? 12C. Kunin ninyo ang listahan ng mga katabing pasahero. Isa-isang hinanap ng mga investigador ang mga pasahero. Marami ang hindi na mahanap, ngunit may isa silang natagpuan, si G. Ramon Garcia, ang nakaupo sa 15 bin. Natatandaan niyo pa po ba ang flight ninyo noong Hunyo 14, 2002? Naku, ang tagal na noon, sabi ni G. Garcia. Ipinakita ng investigador ang litrato ni Maria. Nakita niyo po ba ang babaeng ito? Tinitigan niya ito. Ah, oo, siya nga. Naalala ko siya. Talaga po? Oo, kasi iyak siya ng iyak sa buong biyahe. Binigyan ko pa nga siya ng tissue. Handa po ba kayong tumistigo sa korte? Oo naman. Noong Agosto 2020, nagsimula ang paglilitis sa Makati Regional Trial Court. Sa courtroom, nakaupo si Angela.
Sa panig ng mga akusado, magkatabi sina Maria at Mike De Leon. Binasa ni Fiscal Torres ang sakdal. Ang akusadong si Maria Santos kasama ang akusadong si Mike De Leon ay nagplano at isinagawa ang pagpatay kay Jose Reyes sa pamamagitan ng pagpapainom ng lason na succinylcholine. Sumagot ang abogado ni Maria, "Ang aking kliyente ay nasa Amerika nang mangyari ang insidente at walang kinalaman dito." Unang ebidensya, ang camcorder tape. Umalingaw-ngaw sa buong courtroom ang usapan. Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso lang. Tinanong ng hukom si Maria, "Boses niyo po ba iyan?" "Kamukha po, pero hindi po ako yan," sagot ni Maria. Ayon po sa PNP Crime Lab, 98% match ito sa boses ng akusado, sabi ni Fiscal Torres. Sumunod na ebidensya, ang resulta ng exhumation. May nakitang succinylcholine sa mga buto ng biktima. Sinubukan ng depensa na sabihing baka naopera ang biktima noon, ngunit agad itong pinabulaanan ng prosekusyon. Walang record ng anumang operasyon ng biktima sa buong buhay niya. Sunod na tumestigo si Mike De Leon. Inamin niya ang lahat ang kanilang relasyon, ang plano, ang pagkuha ng lason at kung paano ito isinagawa ni Maria. Sumigaw si Maria, "Sinungaling, wala akong sinabing ganyan." Pinatahimik siya ng hukom. Iprinisinta ng prosecution ang text message ni Maria kay Mike. "Bukas na ako pupunta, hintayin mo ako." Petsa, Hunyo 12, 2002. At panghuli, tumestigo si G. Ramon Garcia. Itinuro niya si Maria. "Siya po ang katabi ko sa eroplano. Sigurado po ako." Noong Oktubre 2020, ginawa ang closing arguments. Sa loob ng 19 taon, inakala ni Maria Santos na nakagawa siya ng perpektong krimen, sabi ni Fiscal Torres. Ginamit niya ang perang pinaghirapan ng kanyang asawa para sa marangyang buhay. Ang lahat ng ebidensya, ang tape, ang lason, ang resibo, ang peking passport at ang mga testimonya ay malinaw na nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Walang gaanong naisagot ang depensa. Binigyan ng pagkakataon si Maria para sa huling salita. Tumayo siya, umiiyak. Ako po ay." Hindi niya matapos ang sasabihin. Mula sa audience, tumayo si Angela. "Ma, tama na. Humingi ka na ng tawad kay Papa." Napatingin si Maria sa anak. "Angela, alam ko na lahat. Alam kong pinatay mo si Papa. 19 taon kang nagsinungaling." Napaluhod si Maria. "Patawad. Patawarin mo ako." 1 buwan ang lumipas, araw ng hatol, Nobyembre 2020. Binasa ng hukom ang desisyon. Napatunayang nagkasala si Maria Santos at Mike De Leon sa salang murder. Ang krimen ay plinano ng mabuti at isinagawa ng may kalupitan. Walang pagsisising ipinakita ang akusado sa loob ng 20 taon. Hinatulan si Maria Santos ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Mike De Leon ay hinatulan ng 1 hanggang 40 taong pagkakakulong. Ang lahat ng ari-arian na nakuha mula sa insurance na nagkakahalaga ng 150 milyong piso ay kukumpiskahin at ibibigay sa mga tagapagmana ng biktima. Pumalo ang gavel, bumagsak si Maria. Si Angela ay tahimik na umiiyak sa kanyang upuan. Sa labas ng korte, tinanong siya ng mga reporter, "Ano po ang pakiramdam ninyo?" Pagkalipas ng 11 taon, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Ngayon, maipapaalam ko na sa kanya na maaari na siyang magpahinga. Mapapatawad niyo po ba ang inyong ina? Kakailanganin po ng mahabang panahon para diyan. Sa ngayon, sapat na sa akin na naibalik ang dignidad ng aking ama. Bumalik si Captain Diaz sa kanyang opisina at itinabi ang case file. "Isang tape lang pala ang nagbago sa lahat," sabi niya. "Gaano man kagaling ang pagtatago sa isang krimen, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kailangan lang ng tamang panahon."
Nang gabing iyon, dinalaw ni Angela ang puntod ng kanyang ama. Naglagay siya ng mga bulaklak. Pa, makakapagpahinga ka na, lumabas na po ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, nakapagpaalam siya ng maayos sa kanyang ama. Ang perang nakuha mula sa kaso ay ginamit ni Angela para magtayo ng isang foundation. Ang Jose Reyes Foundation ay tutulong sa mga anak ng mga OFW na nahiwalay sa kanilang mga magulang. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay naging pag-asa para sa iba. Ang katotohanan, gaano man katagal, ay palaging mananaig